Ayaw na lang humarap. Una-una, si Vice President hindi humarap doon sa preliminary investigation sa lower house at dinadala nila sa media o sa lugar na hindi naman talaga mahusgahan. Pero in a sense, talagang mali yan. Dapat talaga humarap sila. At Oo. para doon makita na parehas. Kaya ang sinasabi ko nga palagi, pag nagtatry na tayo sa impeachment, ang pinakadelikado dyan sa kanila, nakikinig ang tao, nagmamasid ang tao, interesado ang tao, at talagang they are chagrined, no? Mm. Na doon mo makikita, kahit na i-acquit siya, pag nakita ng tao na guilty siya, katulad ng nangyari kay Era, katulad ng nangyari sa 86, nag-walk out yung mga COMELEC, di ba? Yung mga Opo. computer people, nakita ng tao, mali na yan, kaya nag-alsa na ang tao. Nung kay Erap, nung hindi binuksan yung envelope at medyo nagsasayaw yung isang senador, na scandalize yung mga tao, nagkaroon talaga ng EDSA 2. Kaya dapat tandaan itong mga tao na to, na nanunood ang tao, hindi porke tahimik ang tao, di pa nag-aalsa, hindi nangangahulugan na natutuwa ang tao sa kanila o kumakampi sa kanila. Ah, Mali ang kanilang suma total na pinag-aaralan na nakakala nila ang tao maawa sa kanila. Sen- Hindi lang pwedeng emotional speak, kailangan marinig ng tao. Ito hindi ito Senado na eh. Ito ay sui generis, ito ay in impeachment court na ito. Na talagang hindi nga kailangan yung guilt beyond reasonable doubt, yung perception. Kaya public yan. Nakikinig ang tao. Pag dinismiss mo yan ganyan, ako magkakagulo yan at talagang hindi papayag ang tao sa tingin ko. Hindi tama yan, mali sila doon. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Natutuwa ka ba sa nangyayari sa Senado ngayon o naiiyak ka o natatawa ka? Well, ako, I'm shocked. Nahihiya ako sa para sa Pilipinas because di ba makita kaya yung hinahabol siya o tumatakbo siya nung aarestuhin siya, tumatakbo siya doon sa kung na nagkakandara pa. Tapos nagsisisigaw doon sa Senado. Tapos tama yung word niyo, kinakanlong eh. Ang issue dito is nobody is above the law. Dapat haharap sila sa hamon ng pagkakataon na sila ay sinasama dito sa kaso nga ng maraming napatay ng panahon ni President Duterte at siya ang chief PNP ng araw. So, hindi ka magtataka na dapat, kung ako sa kanya, haharapin ko dahil lalaki-lalaki tingin ko kay Juan. Wala kang respeto ko dyan kay Bato. Dapat harapin niya sapagkat nangyari talaga yun ng panahon niya eh. At alam mo, hindi naman porke umarap ka doon, makukonvict ka kagad eh. In fact, ang dami-daming mga presidente ng mga African nations na na-acquit. So, inuunahan niya eh. Dapat talaga, kung sinasabi niya hindi siya guilty, pareho pa rin ang batas na gaganapin doon sa ICC at saka dito sa atin. Kaya lang, ang international community, ayaw na ayaw nagkakaroon ng impunity sapagkat ang standard ng mundo, para nga hindi mangyayari yan yung mga Hitler, yung mga pumapatay ng tao, ay talagang kayang pasukan ng international community yan. Kaya nga nagkakaroon ng intervention eh, di ba? Tulad sa Cuba kayo, nakikialaw yung Amerikano doon dahil marami raw kalokohan na nangyayari at namamatay raw yung mga tao. At ganoon rin doon sa Iran, nagde-demonstration na ilang ginagamit na excuse. Pero dito, sa ICC, mas seryoso. Ang seryoso dito ay yung batas ng tao, ng humanitarian law, ay binaviolate left and right. Hindi papayagan talaga yan dahil natuto na tayo ng World War II at ng mga nakaraang panahon, nagkaroon ng Holocaust at kaya lahat sila ay nagkaroon ng trial at Nuremberg at nagpakamatay pa nga yung tao ni Hitler na si Goering at yun ang nangyari. Pero dito sa atin, meron tayong batas, ano, yung Republic Act 9851. Ako nga umakda niyan eh. Ako gumawa, ako principal author niyan. Pwede talaga siyang litisin dito. Pero pag nagkaroon na ng recognition ang ICC at nagkaroon na ng warrant of arrest at tumalabas dito noong November pa, last year, may warrant of arrest, dapat talaga maibalik na siya doon sa ICC. So Yes. so Senator Dick, mali po ang pananaw Oo. kasi maraming naniniwala na gano'n na dapat kumuha muna ng
warrant sa isang local court. Local, oo. Hindi sasapat yung warrant na inisyu ng ICC. Hindi po tama yon that the warrant will suffice, is valid, and pwedeng i-execute agad-agad. Anong proseso? Totoo yan. Pagka may warrant na, harapin mo na, di ba? Hindi ka pwede umiwas hindi ka pwede mamili. Hindi, gusto ko dito sa amin alam mo, yan dadagdagan ko pa yung sinasabi ko. Sino ba ang nag-alis sa atin sa ICC? Ang nag-alis sa atin dyan, si President Duterte. Bakit siya inalis? Prinsipyo ng buong mundo yan. In fact, nasa constitution natin yan, the Philippines is a sovereign state, at sinasabi natin doon na we adhere to international law as part of the law of the land, no? Kasama yan. So, ang batas ng international law na tinanggap natin, kasama sa atin, ba't tinanggal ni President Duterte yan? Sapagkat katulad ni ngayon ni Bato, ina-anticipate na nahuhusgahan sila dyan, makukulong sila dyan, o matatry sila dyan, kaya tinanggal niya. Kaya doon lang halatang-halata na may kapagkukulang talaga sila. Opo. Sen, yun pong sinasabi na ni Bato na ganito ang ginagawa sa kanya, persecuted siya, yan po kaya ay kanyang estratehiya, playing the victim card, para nga po malihis na naman ang mga issue. Yun ang problema natin ayaw nilang humarap. Una-una, si Vice President hindi humarap doon sa preliminary investigation sa lower house at dinadala nila sa media o sa lugar na hindi naman talaga mahusgahan. Pero in a sense, talagang mali yan. Dapat talaga humarap sila. Oo. At para doon makita na parehas. Kaya ang sinasabi ko nga palagi, pag nagtatry na tayo sa impeachment, ang pinakadelikado dyan sa kanila, nakikinig ang tao, nagmamasid ang tao, interesado ang tao, at talagang they are chagrined, no? Na doon mo makikita, kahit na i-acquit siya, pag nakita ng tao na guilty siya, katulad doon nangyari kay Erap, katulad doon nangyari sa 86, nag-walk out yung mga COMELEC, di ba? Yung mga computer people, nakita ng tao, mali na yan, kaya nag-alsa na ang tao. Doon kay Erap, nung hindi binuksan yung envelope at medyo nagsasayaw yung isang senador, na scandalize yung mga tao, nagkaroon talaga ng EDSA 2. Kaya dapat tandaan itong mga tao ito na nanunood ang tao, hindi porke tahimik ang tao, hindi pa nag-aalsa, hindi nangangulugan na natutuwa ang tao sa kanila o kumakampi sa kanila. Mali ang kanilang suma total na pinag-aaralan na nakakala nila ang tao maawa sa kanila. Senator Dick, I don't know if you share the view of Attorney Romy Macalintal. Ang sabi ni Attorney Romy Macalintal, ang dapat daw nating bantayan ay hindi yung pagbubuo ng korte, kung hindi ang musyon para sa agarang pagbasura ng impeachment case ni Vice President. Oo. Kasi ang sabi ni Romy Mac, bantayan natin, baka biglang mag-file ng motion to dismiss o motion to quash ang depensa ni Vice President Sara at kakampihan ng bagong mayorya sa Senado ay kailangan lang daw doon ng simple majority. Sa umpisa pa yan, agad, antimano. So wala nang hearing-hearing. Pwede bang mangyari yun, Senator Dick? Really, pwede, because they have to try. They can only say convicted or innocent ka. Yun lang. Hindi lang pwedeng emotion to dismiss. Kailangan marinig ng tao. Ito hindi ito Senado na Ito ay sui generis, ito ay impeachment court na ito. Na talagang hindi nga kailangan yung guilt beyond reasonable doubt, yung perception. Kaya public yan. Nakikinig ang tao. Pag dinismiss mo yan ganyan, ako magkakagulo yan. At talagang hindi papayag ang tao sa tingin ko. Hindi tama yan, mali sila doon. Okay. So walang dapat ipangambang ganun. Kasi Hindi mangyayari yun. sabi ni Attorney Romy Mac, yan ang bantayan Pwede natin. mangyari. Kasi baka pwedeng yan ang isampa ng depensa at aprubahan ng 13. 13 sila Oo O di simple majority lang. Di wala na tayong pag-uusapang trial, Senator Dick. Alam mo, Alvin, sa Doris, hindi na ako magugulat dahil alam mo may impunity na ito ng mga kasama natin sa bayan Opo, No? opo. May impunity na sila, hindi na nila pinapansin. Wala na yung talagang tinatawag nating dangal. Yun ang nawala sa atin. Kaya ibalik natin ang dignidad ng ating bayan, hindi lang sa kanila, ngunit sa mga tao. At pag yun ang nasaling, na nakita ng tao wala ng dignidad ito mga ito, tapos nagsisigawan na sila doon sa Senado, at Oo. maghahamon pala suntukan ng kagabi, hindi na tama yan. Talagang
public officers have to comport themselves in a very high standard. Talagang kagalang-galang. Kaya nga tinatawag honorable eh. Pag Oo, nakikita oo. nila na hindi na sila honorable at yung gagawin nila ay dishonorable, eh talagang mag-aalsa ang tao. Let us not tempt the fate, no? Hindi pwedeng parang akala natin may pasensya ang tao. Parang kalabaw yan eh. Yung kalabaw, tahimik. Pero pag naging simaron yung kalabaw, magugulat na lang tayo. Ayun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.